Nahaharap sa panibagong legal na usapin si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos formal na maghain ng reklamong land grabbing ang grupo ng mga magsasaka mula sa Bataan nitong Lunes, Marso 23. Dumulog sa National Bureau of Investigation or NBI ang nasa 17 magsasaka mula Bataan para ireklamo ng land grabbing si Harry Roque at ang First Bataan Mariveles Holdings Corporation na isa umanong Pogo Company. Naloko umano ang mga magsasaka para maipangalan ang titulo ng kanilang lupa sa nasabing kumpanya na naka-address sa opisina ni Roque. Ayon sa mga nagrireklamo, nakatagda dapat silang mabigyan ng Certificate of Land Ownership Award ng Department of Agrarian Reform or DAR. Gayunman, noong 2020, nadiskubre umano nila na nailipat na ang pagmamay-aring lupa sa First Bataan Mariveles Holdings Corporation nang walang pahintulot mula sa DAR. Iginiit ng mga magsasaka na gumamit umano ng mga pineking dokumento sa paglilipat ng mahigit 60 titulo ng lupa. Ayon sa investigasyon, ito umano ang nilalaman ng affidavit ni Ramel Madriaga na nagpakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umano'y pinagtatalunan nila ni Roque. Naglunsad na ng investigasyon ang NBI hinggil dito na kinasasangkutan ng mahigit 400 hektaryang lupa sa Mariveles, Bataan. Bukod sa land grabbing, nahaharap din si Roque sa kasong human trafficking kaugnay ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Mga magsasaka na to, actually grupo to, bahagi pa lang sila ng mga magsasaka. Napakarami nito, over hundreds to na dapat in-award sa kanila yung PLOA. Inaasahan nila yung lupa. Ang nangyari nito, mayroong mga masamang loob na nameke at na-issue sila ng title. Ngayon, yung lupa na yan, dapat yan tatayon ng Pogo. Ito yung kay Harry Roque eh. Tatayon nila, yung First Bataan na tinatawag. Chinek na namin sino yung mga owners nito. And we will go after them. Kasi PLOA to eh. In-award ng DAR yung PLOA, dapat bago mabenta yan, may permit yan, tinayagan ng DAR. At saka may period yan kung ilang taon bago mo may dispose. Pero kawawa itong mga magsasaka, biniktima nila. Pag makita niyo yung lugar, maganda yung lugar eh. Matagal ko na namin sinusubaybayan sa NBI yan. May mga nagbablog niyan, may mga napansin namin. Hanggang sa umabot sa amin, nung iniimbestigahan namin, malalim yung tinungo nito, na ito pala yung pinag-awayan ni Ramil Madriaga at ni Harry Roque. Kung bakit na kasuhan, nag-away yung grupo nila. So may involvement dito pati yung mga Chinese na Pogo operator at identify na namin kung ano yung mga kumpanya na ginamit nila. Malinaw to, open and shut case to, kung tutuusin, madali dapat ma-resolve to. Pero maraming may pananagutan dito, tatanungin natin ng Registry of Deeds, ang Municipal Assessor, at una-una na yung mga kumpanya na paano napatitulo sa kanila. At ang very, very glaring dito, yung titulo na issue, yung address ng kumpanya sa address ng opisina ni Atty. Harry Roque. So, kasi nagtatago ngayon, palagay ko, hindi lang dahil dun sa mga kailangan niya sagutan, kundi baka eto, alam niya na anytime, ipuputok ko. Sir, iisa lang po ba ang sentiment na sinishare nila? Sila, di ba? Pare-parehas. Binigyan sila ng PLOA, kinansel, pineke yung pirma nila, kunyari, nagkaroon ng bentahan, walang ano ng DAR, at napalipat na lang sa First Bataan. Kami na mismo nagpasundo sa kanila para i-process yung mga reklamo nila rito. And we will go hard on this one. Ito abuso na ginawa ng mga dating mga nanunungkulan. Tapos sir, lahat sila, yun parehang areas, iisa, tama? Isang lugar sila. Pero 3 kumpanya yung involved dito na aming sinusundan. At ito yung mga personalities na check na namin. So, mas mabuti, makipagtulungan sila. Sir, if it's okay to ask, paano na-connect talaga si Harry Roque dito? Yung titulo nga ng mga lupa na na-issue sa address niya napunta, siya yung abogado ng kumpanya. At lumalabas doon sa mga initial investigation namin, ito yung pinag-awayan nila ni Ramil Madriaga. Yung sinasabi doon, makita mo doon sa affidavit ni Madriaga, may binabanggit siya na pinag-awayan nila, pinaglaban niya yung mga farmers. Ito yun. Okay. More or less, ilan po kaya sila, sir? Mga gano'n karami yun. Yung title sa namin, 64, yung titulo na na-issue. Pero napakalaki nun.
Ilang hectare? 138 hectares. Maganda yung lugar. Merong cove area, may beach, no? May beach, may cove area. Lucky Beach. Maganda. Lucky Beach din yun. Yung Lucky Beach, ando doon. Tsaka strategic siya. Kaya nga kami, lahat ng angulo, tinitingnan namin ngayon dito kasi strategic din siya. Pwedeng puntahan ng mga vessel, malalaking vessel, di ba? Kasi malalim yung ano yan eh. So, tinitingnan din namin yung angulo na yan. Okay. So, ano po ba, yung mga clan po ba talagang doon, yung mga clan nila? Doon na kayo pumunta eh, di ba? Lugar na nila, kaya nga sa kanila nabigay dapat yung proa. Ginana pa nila. May kumpanyang may-ari nyo, tapos na-part nga yan, ninisyo na sila ng proa. Kaso yun nga, so maraming involved dito. Possible violation of anti-graft and corrupt, estafa, falsification, lahat na ng mga kaso. Tapos tinitingnan namin, may namatay nga eh. Inambush na yung abogado nila na supposed to be magdi-deliver ng mga titulo. Si Atty. Anselmo Carlos. Kailan pa po yan? Tagal na to. Bago po pandemic, na-cancel po yung mga dito namin. Okay, so bakit po ngayon lang kayo tatanungin ng mga tao yun eh, na bakit po ngayon lang? Malapit Nagtoy ng hindi pa nakulong si Sir Ramil, pumunta yun sa laki. Siya tumutulong sa Oo, inyo. tumutulong. Yung kita kami na pagpunta rito, tulungan niya. Interesting yung kay Sir Ramil. Kwento mo nga yung direct na nakita mo, ano yung talagang actual na experience nakita mo. Nakita ko nung pumunta na sa laki, tapos nang ibita na nakita yung problema ng laki. Sige, kwento nyo ate. Huwag kayong matakot at kailangan totoo. Sa amin sa problema namin. Bali yung abogado po namin, yun po na ano niya si Sir Ramil, siya yung ginawa niya para daan para makatulong po sa amin. Tapos lag niya po kami pinupuntahan sa laki kasi nga yung mga kailangan naming isalaysay kung ano naging problema. Hanggang sa po tapos na po yung summer noon nabalitaan na lang po namin na hinuli siya. Pero kahit na nasa kulungan po siya, patuloy pa rin po yung komunikasyon nila sa amin. Hindi po siya tumitigil. Lagi po siyang updated na hindi niya po kami pababayaan. Lahat ng gagawin niya paraan para makatulong siya sa amin. Ginagawa niya po. Hanggang ngayon po, damang-dama namin na lagi siyang nandiyan kahit nasa kulungan po siya. Ano pong sinasabi niya sa inyo? Anong pangako niya sa inyo? Yun po, sabi niya, wag kayong bibitiw. Basta, wag kayong aasa na sa iba, sa mga pangako na iba, na sa mga, kung halimbawa kung sinong makipag-usap sa inyo. Basta ako, nandito lang, gagawin ko lahat ang paraan para mabawi niyo yung mga lupa niyo. Si Harry Roque naman po, nakikita niyo ba? Or anong alam niyo sa kanya? Ang alam po namin, nasa ibang bansa siya. Dito sa kasong to, anong pagkakaalam yung involvement niya? Ang naging minsan po kasi namin siyang namit eh. Pumunta rin sila. Oh, minsan isang beses. Okay. Miniting niya kami. Pero hindi ko naman po alam kung ano yung talagang napag-usapan. Anong pakilala niya? Siya ba yung, anong pakilala niya sa inyo? Hindi naman po siya nagpakilala sa amin. May pinapunta lang po kami sa isang lugar. Tapos sabi niya, darating nga daw si Harry Roque. Hindi ko naman po alam kung sinong Harry Roque yun. Ay, nung naano lang po namin, nakuha namin yung mga certified true copy namin. Nakita namin yung title namin. Nabili na ng First Bataan. Tapos nung nag-ano na kami, naka-address na po kay Harry Roque. Cancel na po lahat. Kami alam. Wala po kaming kaalam-alam na ganun na. So, Minsan po din po kami pinapunta sa munisipyo, sa Sangguniang Bayan. Nakalagay po doon sa monitor kung ano magiging plano ng laki. Gagawin nga daw pong pogo. Na yun nga daw po ay pag-aari ni Harry Roque. so anong naging reaction niyo nun? Yun po yung simula na naghanap na kami ng abogado na para natutulong sa amin. Doon po namin na-meet si Sir Madriaga. Binigay po siya sa amin ng law firm. So ano naman yung pag-aaway nilang dalawa? Anong connection? Anong pagkakaalam niyo? Ang pagkakaalam ko po, yung dahil doon sa lupa, sa pagtulong niya sa amin,
Kaya ginawan po siya ng senaryo ni Harry Roque. Dahil talaga naman pong kahit sa munisipyo, alam na ang laki ay pag-aari na ni Harry Roque. Yun po ang pagkakaalam namin, bakit siya ginawa ng paraan para makulong ni Harry Roque. Para wala na pong tumulong sa amin. Pero ngayon, ayaw kong ayun. Yun na muna. Kung kaso, pag tinignan mo, base sa kwento nila, actually, magbibigay sila ng salaysay nila at susupaan nila dito yan. Yun yung magiging basehan namin para sa mga follow-up namin na gagawin at kaso. Pero, OPAD, sabi nga dun pa lang sa salaysay nilang una, at sa mga dokumentong hawak namin, may picture pati na nandun doon si Harry Roque, na may mga nakarating na sa amin. So talaga nagpunta siya. At yung sinasabi ni Nanay kanina na pinag-awayan nila, yun din yung isang anggulong sinasabi ni Madriaga dun sa kanyang binigay na affidavit na kanyang inilabas kung bakit sila nag-away at sabi may trap-up cases nga sa kanya ng kidnapping. So ano ang ine-expect po nila? Kaya na initial steps lang po, Director, kahit hindi po concrete. Well, tutulungan namin sila. Unang-una, bibigyan namin sila ng protection dahil it will be coming up to the public now. Kaya nga pinapakiusap ko lang, i-blurred muna yung mga mukha talaga nila. Parang tulong yun sa amin. Dahil itong mga tao na to, pinasundo ba talaga ng Bureau para maramdaman nila na nakahanda kaming tumulong sa kanila. Nakakawa yung mga tao kasi maganda yung lugar, inaasahan doon na sila tumanda eh. Maganda na nagkapamilya na doon, inaasahan magiging ganda. At ang tinitingnan din ng NBI dito na lead, baka hindi lang ito ginawa sa Bataan lang, baka buong bansa ito ginawa nila. So we'll dig deeper into this, imbestigahan namin talaga ito ng malalim. At lahat ng angulo na lumalabas dito ay aming bubuksan. And we assure the public that ang NBI will be very transparent on this matter. Lumalalim malalim yung mga issue natin. So mostly, sir, mga magsasaka sila, Yeah. profession nila. Mga magsasaka, kaya nga sila nabigyan ng klowo, matagal na silang nandoon. Matagal na sila doon sa lugar na yun. Yung iba nga, hindi na nila nagalaw. May mga personalities na kami, kasi siyempre nag-rehistro naman yung First Bataan na yan sa nag-incorporate yan eh. So we're finding the leads na sa mga personalities. Ang very clear dito is the address of the title, ng 64 titles, lahat naka-address sa opisina ni Atty. Harry Roque. Ang maganda, umuwi na talaga si Harry Roque para sagutin niya yung mga katanungan na to. May dagdag na message pa po kayo? Kaya mensahe ko lang sa mga kababayan natin, kung lalong-lalo na sa mga humarap dito, huwag kayong mag-alala. We will extend every help sa inyo and kung ano yung pwedeng namin maibigay na protection at tulong sa inyo. Yung pagharap nyo dito, alam ko mahirap, malakas loob na ginawa ninyo, hindi namin kayo pababayaan. And to those mga mamamayan na dumanas ng parehas na kahirapan ng mga magsasaka na to, meron ho tayong National Bureau of Investigation, pwede nyo pagtiwalaan, pwede kayo dumulog po sa amin dito. At hindi po kami magdadalang isip na tulungan po kayo. Samantala, iginiit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na gawa-gawa lang ang mga isinampang reklamo sa kanya tungkol sa umanay pang-aagaw ng lupa. Pinaratangan niyang nasa likod nito ang dati umanong aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa wakas, nagkaroon po ng reklamo para di umano sa land grabbing laban sa akin. Sa totoo lang po, halos 2 taon na yan, na ulit-ulit silang nagsasabi land grabbing sa Harry Roque, pero alam nyo naman ng desisyon ng hukuman, kung totoong merong krimen na nangyari, dapat nagdemanda ka agad. So matapos po ang 2 taon, na una silang nagsabi na ako'y nag-land grab, di umano, bagamat di ko pa nakikita, nagsampa na po sila ng reklamo. Ulitin ko po ang sinampa po nila ay reklamo lamang. Wala pa pong kaso sa korte. Ang kaso po ay nasa hukuman dapat. Pero kapag ang reklamo ay sinampa lamang sa NBI at hindi pa man lang sa DOJ, wala pa pong kaso yan. Yan ay reklamo. Di ko po alam kung anong reklamong sasampa nila. Wala po akong kahit anong pinirmahan. Wala po akong kahit sinong ninakawan ng titulo ng lupa. Meron lang po isa na nagdemanda at tingin ko isa yan doon nagsasabing ng grabber ako. Yung kanyang dinimanda po, na-dismiss naman po, no? At yan po ay na-dismiss ng Department of Agrarian Reform. So, wag po kayo magpapalinlang. Wala pa po akong kahit anong kaso for land grabbing.
nagsampa lang sila ng reklamo at huwag niyo po kakalimutan, itong reklamo na ito ay nasampa dahil na rin sa mga pagsisinungaling ni Madriaga. Bakit po? Well, kasi po itong reklamong ito lumabas matapos na idinimanda namin, rineklamo namin si Madriaga sa Department of Justice for 2 counts of kidnapping with ransom. Ang nangyari po ay nagkataon naman yung dating abogado niya na Attorney Villanueva ay naging abogado nung isang magsasaka na di umano ay ninakawan namin ng lupa. Yan po yung na-dismiss na ng Department of Agrarian Reform. So, magkahiwalay po yan, pero talagang yung kaso na naisampa noong claimant ay matapos po maisampa ang kaso laban kay Madriaga. At matapos po yan ay talagang lumapit sa akin ang isang sugo ni Madriaga, nag-o-offer ng 5 milyon para i-atras ko ang kaso. Hindi ko naman magawa po yan dahil yan ay labag sa aking sinumpaang katungkulan bilang isang abogado. At minsan po, hindi ako nagbenta ng kliyente. Miski yung mga kaso ko po na pro bono, gaya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre, ang daming pagkakataon po na inalok ako ng suhol para bitawan lang ang mga kaso ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na ang aking kaso ay pro bono. Hindi po yan umubra sa akin dahil ako naman po naniniwala ako na mas importante yung aking reputasyon bilang abogado kesa yung pera na kinikita ko. Kung yung kliyente ko ay pro bono, natanggihan ko ang temptasyon ng panunuhol sa akin para bitawan ng mga kaso, ngayon pa kaya na nagbayad naman yung aking kliyente na Filipino-Chinese, no? Bakit ko naman tataksilin yung magtataksil doon sa aking mga kliyente? So, matapos po na tinanggihan ko yung 5 million, ayan na po, lumabas na nagdemanda raw sila laban sa akin. Palagi po nila sinasabi na may demanda daw ako sa ombudsman, pero wala po ako natatanggap. At nakakuha pa ako ng ombudsman clearance. No? So hanggang ngayon po, meron akong clearance sa ombudsman na patunay na wala akong kahit anong kaso sa ombudsman. At tingin ko nangyari dyan, baka nagsampa sila, pero hindi pinansin ng ombudsman dahil walang merito. Dahil unang-una, wala naman po kinalaman sa aking katungkulan bilang kongresista o di naman kaya bilang spokesperson yung kaso na isinampa sa akin. No? At kung meron mang kaso, ito ay kasong sibil, no? Dapat na isa pa dyan, wala pong kriminal kung sinasabi nila na merong irregularidad doon sa pagbebenta ng lupa doon sa isang korporasyon, kinakailangan magsampa lamang na kasong sibil at hindi kasong kriminal. Ulitin ko po, haharapin ko po ang lahat ng demanda laban sa akin dahil naniniwala naman po ako na kung hindi makakamit ang katarungan sa administrasyon ni Marcos Bangag, makakamit po ang katarungan matapos mawala na si Marcos. Wala naman pong forever. Gaya nung tanim kaso sa akin na syndicated human trafficking, bagamat sinampahan po ako ng kaso at mukhang hindi aatras ang kaso ng Department of Justice dahil alam naman natin, political ang Department of Justice, hindi naman po forever ang mga Marcoses. Darating at darating ang araw, kung hindi siya kukunin ng Panginoon, matatapos din ang kanyang panunungkulan. At kapag naging presidente na si Inday Sara Duterte, naniniwala ako, maibabalik ang tunay na katarungan sa ating bayan at masasagot ang lahat ng mga paratang na yan. Pero gaya po ng mga putik at kasinungalingan na binabato ni Madriaga laban kay VP Sara, itong imbentong mga paratang sa akin na di umano ako ay land grabber, yan po ay mga pagsisinungaling din. Ang sinasabi ni Madriaga, pininersonal ko daw siya dahil tinulungan niya yung mga magsasaka na magreklamo laban sa akin for land grabbing. Ang totoo po, siya nag-supply ng mga artista. Nakita po namin sa kanyang Facebook na yung mga artista na umiiyak na biktima daw ng land grabbing ay mga kaibigan at napakalalapit na mga kaalyado ni Madriaga, na leader ng isang criminal syndicate. Yan po isang ayon na rin sa Philippine National Police. Huwag po tayo magpapalinlang sa mga kriminal. Huwag tayo magpapalinlang sa mga kidnapper. Huwag tayo magpapalinlang sa mga extortionist. At ako naman po, huwag tayo magpapalinlang sa mga bangag na administrasyon na gumagamit ngayon ng kasinungalingan para siraan hindi lamang ang mga Duterte, kung hindi ang kanilang mga kaalyado na rin. Mga kabunyog, pagkwentuhan natin itong ngayong araw lang ito, breaking news. Formal nang nireklamo. Ayaw ko pang tawaging kaso kasi National Bureau of Investigation pa lang ito, hindi pa naman sa korte. So, criminal complaint. Reklamong kriminal. Anong reklamo kay Harry Roque? Land grabbing. Alam na natin matagal na itong na si Harry Roque nga ay sangkot sa land grabbing, pangangamkam ng lupa doon sa Bataan.
So ngayon, formal na siyang nireklamo ng 17 na mga magsasaka mulang Bataan. Ito ay sinampa sa NBI. Ito mga kabunyog, significant ito, importante ito, dahil alam naman natin, unang-una si Harry Roque nandun sa Austria, nag-a-apply ng political asylum. So may epekto ito. Itong pag-file sa kanya ng kasong land grabbing o ng reklamong land grabbing, may epekto ito. Pangalawa, si Sara Duterte kinasuhan si Madriaga ng perjury at gustong sirain yung kredibilidad ni Madriaga dahil magsisimula na yung impeachment niya ni Sara. Pero itong land grabbing na ito, na kaso o reklamo kay Roque, pabor ito kay Madriaga, kontra ito kay Sara. Mamaya ipapaliwanag ko. Papaliwanag ko ito sa inyo mga kabunyog, mga kawayan. Paano naman, anong relasyon naman ito kay Sara at sa impeachment niya? Malaki ang kaugnayan niyan. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ano ba yung reklamo kay Roque? Ang reklamo kay Roque, ngayon na araw yun i-final, ay land grabbing. Saan i-final yung reklamo sa kanya? Sa National Bureau of Investigation. Siguro magtatanong kayo, Attorney, di ba may kaso na yan ng land grabbing dati na? Opo, mayroon na. I-final yun sa Ombudsman. 2022 yata yun o 23. Maagang bahagi ng 23. Maagang bahagi ng 23 yata yun. Pasensya na hindi ako eksakto. Pero sigurado ko, official pa si Roque ng gobyerno noon. 2022 yata yun 2022. Ngayon, nung final yung reklamo kay Roque sa ombudsman na land grabbing, si Martires pa ang ombudsman. So alam nyo na kung anong nangyari. Alam nyo nang nangyari. May final na noon kay Roque sa ombudsman pero hindi gumalaw. O alam nyo na naman. Siyempre si Martires ba naman ang ombudsman? Kaya hindi gumalaw yun. Yun ang pinagmamalaki ni Roque. Sabi ni Roque, o sige nga, ulit-ulit kayo na may kaso akong land grabbing. Nasaan? Nasaan ang kaso kong land grabbing? Kinasuhan siya ng land grabbing sa ombudsman. Pero hindi ngayon itong si Roque, pinagmamalaki niya, wala naman daw siyang kasong land grabbing. Nasaan daw? Totoo naman 'yon. Kasi yung kaso sa kanya land grabbing sa ombudsman, binasura lang ni Martires. Alam naman natin si Martires, Duterte. Pero ngayon, mayroon nang nireklamo sa kanya. Ito nang sa NBI. Pero hindi pa po yan kaso talaga. Kasi hindi naman korte ang NBI. Pero at least, formal na itong reklamong ito. Mag-iimbestiga ang NBI. 17 na magsasaka galing Bataan ang nagreklamo sa NBI. So, ano na yan? Iimbestigahan na yan ng National Bureau of Investigation. Magre-recommend ang NBI dyan kung sasampahan siya ng kaso sa korte. Kaya ito mga kabunyog, first step ito. Kumbaga formal invitation ay formal itong investigation. Kasi nung dati makapangyarihan si Roque. Nagsampa na ng reklamo yung mga magsasaka sa ombudsman. Dito, sa sinampang reklamo noon sa ombudsman, si Madriaga ang kasama ng mga magsasaka. Tinulungan ni Madriaga yung mga magsasaka ng Bataan. Yan nga yung dahilan. Ayon sa kampo ni Madriaga, yan yung dahilan bakit nagkaroon ng kasong kidnapping itong si Madriaga. Ayon yan sa abogado ni Madriaga na si Attorney Palad. Anong koneksyon? Alam naman natin na si Harry Roque malapit sa mga Chinese. Matagal na si Roque na malapit sa mga Chinese at nalaman naman natin na involved si Roque sa illegal na pugo. Ano ang nakita ni Roque na magandang negosyo? Magtayo, pag may malawak ang lupa, patayuan mo ng malaking buildings, paarkilahan mo, parentahan mo sa mga Chinese na may negosyong pugo. Yan yung negosyo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, di ba? May malaking compound siya sa Bamban, tinayuan niya ng buildings, tapos pinaarkila sa pugo. Kita siya ng malaki. Yun din yung negosyo doon sa Purak. Di ba? Yan yung negosyo doon sa Purak, doon kay Cassandra Leong naman yon. Doon itinago ni Roque, yung isang staff niya,
Yung sino ba yon? AR, si AR, o di ba doon yun sa Purak? Kaya yung negosyo sa Bamban ni Alice Guo, sa kanya yung compound, tapos nirerenta ng Pugo. Doon naman sa Purak, ganun din. Kaya malaking pera. So ang ginawa niya, no, tama si NR Season, Lucky South 99. Ngayon, ang gusto ni Rocky siguro, magtayo rin ng Pugo doon sa Bataan. Ngayon, kailangan niya ng malawak na lupa. Kaya kinamkam daw yung lupa ng mga magsasaka doon. Yan yung reklamo ng mga magsasaka. Tinulungan umano yan ni Madriaga. Ayon sa abogado ni Madriaga, tinulungan ni Madriaga yung mga magsasaka. Doon nagalit daw si Roque kay Madriaga. Sinampahan ng kasong kidnap for ransom. Sino ang pinapalabas na kinidnap? Chinese. Ngayon, ang ginawa nila Madriaga, kinasuhan si Roque ng land grabbing sa ombudsman. Hindi naman natuloy kasi nga si Martires ang ombudsman. Ginantihan ngayon ni Roque itong si Madriaga ng kidnap for ransom. Ang complainants ay yung Chinese. Alam naman natin ang connection ni Roque sa Chinese. Ha? Kaya kumbaga yan yung dyan mga kabunyog, mga kababayan. So, si Harry Roque ay nasa Austria ngayon, nag-a-apply ng political asylum. Ang pinagyayabang ni Roque, wala daw siyang kasong land grabbing, hindi daw totoo yan. Ang pinagmamalaki niya kasi na yan dahil nga hindi naman umusad yung kasong land grabbing sa ombudsman dahil kay Martires. Pero ngayon, mayroon na. Ito na, kinaso na siya sa NBI. Iimbestigahan na to ng NBI, mga kabunyog. Si Attorney Melvin Matibag, ang daming trabaho ngayon ni Attorney Melvin Matibag. Si Director Melvin Matibag, tambak. Yung tungkol doon sa 80 na ex-Marines, iniimbestigahan nila yan ngayon. Malamang sa impeachment ni Sara, marami ring iimbestigahan ng NBI doon. Tapos ito na namang land grabbing kay Roque, iimbestigahan na naman ng NBI. Kaya tambak ang imbestigahan ngayon ng NBI. Pero ang maganda dito, si Attorney Melvin Matibag, kilala niya yan si Roque. Nakasama nila yan, magkakasama sila kay Duterte. Sigurado, galit na naman yan si Roque kay Melvin Matibag. So sasabihin na naman yan, alam ko na yung gagawin ni Director Melvin Matibag. Kasi dati yan Duterte, ngayon nasa administrasyon na ng Marcos. Alam ko, iaano ako niyan. Kontra sa akin ang magiging findings niyan ng NBI. Sasabihin na naman yan ni Roque. Abangan nyo, magbablog yan si Roque. Sabihin na naman yan, gawa-gawa na naman yung kaso na yan sa kanya. Alam na natin kung anong sasabihin ni Harry Roque. Pero hindi niya masasabing gawa-gawa lang tong kaso na to. Matagal na to eh. Saka yung bang mga nagre-reklamo na yun na magsasaka, masasabi mo bang gawa-gawa lang yun? Totoo naman yung reklamo nila na kinakamkam ni Harry Roque yung lupa nila eh. Kaya lang walang nangyari nga nung una dahil kay Ombudsman Martires bumagsak yung kaso. Pero ngayon, iba na ito eh. Nandyan na si Attorney Melvin Matibag. Ray Santos, shout out sa iyo. Nandiyan na si Director Melvin Matibag. Matibay yan. Hindi siya palalampasin yan. At sa pagkakataong ito, at least mabibindicate si Madriaga. Kasi sinabi ni Madriaga, tinulungan niya yung mga magsasaka ng Bataan. Sa land grabbing ni Roque. Ang pinagyayabang ni Roque, wala naman daw land grabbing. Hindi daw totoo yan. Ito, mayroon na. Hinahamon ni Roque. Wala naman daw kaso sa kanya. Ngayon, mayroon na. Alam nyo ang isang magiging epekto nito, mga kabunyog, mga kababayan? Ang isang magiging epekto nito kay Roque, kapag nag-imbestiga ang NBI at talagang makita ng NBI na may mga ebidensya ng land grabbing si Roque, at kapag nakarating ito sa DOJ, nag-preliminary investigation, at may findings ang DOJ na talagang may probable cause ng land grabbing, at kapag naisampa na naman ito sa korte, mayroon na naman bagong warrant of arrest si Roque kasong land grabbing. Pag nakarating ito sa Austria,
na mayroon ng kasong land grabbing si Roque, may nauna ng kaso sa kanya, qualified human trafficking. Ano na yun, ha? Mayroon ng kaso yun sa korte, mayroon ng warrant of arrest siya. Qualified human trafficking yun, tungkol sa illegal na pugo yun. Pero itong land grabbing, bago na naman to. Pag nakarating ito sa Austrian authorities, mayroong petition ngayon sa Austria na wag i-grant yung application ni Roque ng political asylum. Kasi nag-a-apply si Roque ngayon ng political asylum sa Austria. Mayroong petition yung mga kababayan natin doon na wag i-grant yung political asylum application ni Roque. Pag nakarating sa Austrian authorities na nagpa-process ng application ni Roque, na mayroon pala siyang kaso ng land grabbing, ay masisira ng todo si Roque dito. Ano bang sasabihin ng Austrian authorities? Anong sinasabi mong inaapi ka? Ikaw pala yung nang-aapi. Di ba? Kasi pag sinabi mo kasing political asylum, politically persecuted ka. Paano mo masasabing politically persecuted ka? Ikaw pa nga pala yung nang-aapi doon. Nangamkam ka pala ng mga lupa sa mga magsasaka. Ano ito mga kabunyog? Malaki ang magiging impact nitong kasong ito kay Roque. Land grabbing, makakarating ito sa Austrian authorities. Siyempre, pwede itong ipadala doon. At malalaman ng Austrian authorities na kabaliktan ng kiniklaim ni Roque na siya ay inaapi. Politically persecuted siya sa Pilipinas. Ang totoo, siya ang nang-aapi. Lalo na mga magsasaka, kinamkaman niya ng lupa. O negative ito. Sa application niya doon ng political asylum, negative ito. Kaya mga kabunyog, abangan natin itong development na ito, magiging development nito kasi may connection ito kay Roque. Kaya yung pagyayabang ni Roque na wala siyang inaping tao, wala siyang inabusong tao, ito na yung patunay. 17 farmers, kinamkaman niya ng lupa umano doon sa Bataan. At ito'y iimbestigahan na ng NBI. Pag lumabas ang investigasyon ng NBI, dadalhin yan sa DOJ, magkakandak ng preliminary investigation ng DOJ. Pag mayroong probable cause, prima facie evidence, reasonable certainty of conviction, ipafile yan sa korte. Pag may kaso na naman siya sa korte, another warrant of arrest. Kay Roque yan. At kahit nasa investigation stage pa lang ito, anumang resulta ng investigation na ito, makakarating na ito sa NBI. Kaya ang Austria pa naman, ang European countries pa naman, grabe yan pag tumingin sa social justice, human rights violation. Imaginein mo, kamkaman mo ng lupa ang mga kawawang magsasaka, human rights violation yan. Kaya, paano mo masasabing kailangan kang bigyan ng political asylum? Kasi yun ang rason ni Roque. Political asylum. Bigyan siya ng political asylum dahil binabiolate ang human rights niya sa Pilipinas. Paano mo masasabing binabiolate ang human rights mo? Ikaw pala yung human rights violator. Ito, malinaw na dito ang koneksyon. Sabi ni Madriaga, si Roque talaga ang kalaban niya. Si Roque. Ngayon, dahil tinulungan niya yung mga magsasaka ng Bataan, binalikan siya ni Roque. Ito na yung kaso ng kidnap for ransom na kinaso sa kanya. At ang pinapalabas na kinidnapan niya ni Madriaga, Chinese. So alam naman natin si Roque. Malaki ang koneksyon ni Roque sa mga Chinese. Ang dali niya namang gumawa ng kaso kay Madriaga. Palabasin lang na may Chinese na nagre-reklamo. Yan yung defense ni Madriaga doon sa kaso niya. Ang sabi ni Madriaga, gawa-gawa lang ni Roque yan. Kasi nga, ginantihan sila ni Roque matapos nila itong kasuhan. At ang kinaso nila kay Roque ay land grabbing. Kaya lang, noong kasi kinaso nila si Roque sa ombudsman. Kasi official pa si Roque ng administrasyon noon ni Duterte. Pero ngayon, wala na, hindi na makakalusot yan. Kasi si Matibag na. Si Attorney Melvin Matibag, talagang titibagin siya nito. Si Harry Roque.
Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, sakit ng ulo na naman to ni Roque. Yung kaso niya, na mayroon siyang warrant of arrest, na-cancel yung kanyang passport, dun yun sa qualified human trafficking. Sa illegal na pugo yun. Ito naman ngayon, land grabbing. Land grabbing ito. Pinaliwanag ko na ang land grabbing kasi ni Roque, doon to nangyari sa Bataan, sa Maribeles yata at Orani Ay maganda naman talagang lupa dyan. Sa Bataan. So malawak na lupa. Bakit kailangan niya ng malawak na lupa? Ay kasi nga, nakita ni Roque yung ganda ng negosyong pugo. Ang gagawin mo, magpatayo ka ng compound ng pugo. Parintahan mo sa mga Chinese. Yan yung ginawa ni Alice Guo sa Bamban, Tarlac. Yan din yung ginawa doon sa Lucky South 99 sa Purak. Nagpatayo ng compound na malaki tapos nirentahan ng mga pogo operators, mga Chinese. Kita talaga. Yan yung plano ni Roque yata sa Bataan. Tatayuan niya ng pogo doon. Kaya lang, kailangan niya ng lupang malawak. Ito na, nangamkam na siya ng mga lupa. Mga kabunyog, mga kababayan. At itong anong ito, todo dinay dito si Roque, hindi naman daw siya nangamkam ng mga lupa. Hindi daw totoo yan. Binili niya daw yun. Ay, ang sabi naman ng mga magsasaka, persadong binili. Ayaw naman nilang ibenta yun. Ang tinakot sila, kumbaga, kung ano-anong ginawa sa kanila. At hindi lang yan isa, dalawa, tatlong magsasaka. 17 na pamilya ng magsasaka. Ito na ngayon yung nag-file ng kaso kay Roque sa NBI. Ngayong araw lang, breaking news yan Breaking news. Kaya hindi na ito matatakasan ni Roque. At makakarating ito sa Austria, itong ganyang ginawa niya na yan. Apektado nito ang kanyang application for political asylum. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong tungkol kay Sara. Ano naman ang epekto nito sa kaso ni Sara kay Madriaga? Ay di ba magsisimula na kasi ang impeachment trial. Magsisimula na ang impeachment hearing. Ito na yung ito na yung hearing proper sa March 25. Ngayon, ang isa diyan sa ipipresent, pwedeng hindi pa sa March 25, sa April 14 at talagang presentation na yan. Si Madriaga, April 14. Ngayon, sinisiraan ng kampo ni Sara si Madriaga. Una, pinapalabas nila na si Madriaga ay involved sa kidnapping. Yan yung kidnapper daw si Madriaga, kaya ito nakakulong. Ang depensa naman ni Madriaga dyan, siya ay nakakulong, kinasuhan siya ng kidnapping, ang nagmaniobra ng kaso niya na yan, ang may gawa ng kaso niya na yan, si Harry Roque. At ginawa niya ni Harry Roque dahil nga kinasuhan nila si Harry Roque ng land grabbing. So, papatunayan ngayon nila Madriaga kasi sisirain ni Sara Duterte. Sisirain nila Sara Duterte at ng mga abogado niya ang kredibilidad ni Madriaga. Ang depensa naman ni Madriaga, ang kidnapping for ransom na yan kung saan nakakulong ako, gawa-gawa lang yan. Yan yung sinasabi ni Madriaga. Gawa-gawa yan ni Roque. So ano ang patunay diyan? Nagawa-gawa lang yan ni Roque. Papalabasin na ngayon yung investigasyon ng NBI. Kasi itong NBI, iimbestigahan kaagad yan. Pag inimbestigahan yan ng NBI, lalabas diyan kung ano talagang totoo. Totoo ba na si Madriaga ay tumulong sa mga magsasaka? Totoo ba na siya ay kinasuhan dahil ginantihan siya ni Roque? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya may relasyon itong nangyaring ito sa NBI, importante ito kay Madriaga, papabor ito sa kanya Kasi maka-counter nito yung paninira nila Sara kay Madriaga. Dinidestroy nila yung kredibilidad ni Madriaga yung issue ng pagiging kidnapper daw Ang pang-counter ni Madriaga doon, gawa-gawa lang yan sa akin ni Roque. At dahil yung kaso na yan ng kidnap for ransom, related yan sa kinaso rin nila kay Roque, nagland grabbing. Yan yung mayroon bang preba? Totoo ba talaga na may land grabbing si Roque?
O yun na, yung kaso na ngayon sa NBI. Kaya malaki ang magiging tulong nito, mga kabunyog, malaki ang magiging tulong nitong NBI na ito, na investigation, sa kaso ni Roque ng land grabbing. Papalakasin nito yung argumento ni Madriaga na ang kidnap for ransom case niya ay dahil kay Roque. Gawa-gawa ito ni Roque. Sila Sara naman, yun ang magiging mayor na issue kay Madriaga, yung kredibilidad niya, yung integridad niya. Ano ang integridad mo na mag-claim ng kung ano laban kay Sara, gayong ikaw ay may kasong kidnapping. Ito na yan, mga kabunyog. Kaya makakatulong itong kaso kay Roque ngayon sa NBI sa case ni Madriaga. Kahit papalakasin nito yung argumento ni Madriaga na totoo, nakakulong siya sa kidnap for ransom, pero trumped up charges yan. Gawa-gawa yan ni Roque dahil may kinasuhan nila si Roque ng land grabbing. Si Sara, kaya yung gagawin nila Sara na sisirain yung ano ni Madriaga, mapapahina nito yan kasi totoo pala na may land grabbing na ginawa si Roque sa Bataan. Ngayon, actually, ang galit ni Madriaga kay Sara tungkol din dyan sa issue na yan sa land grabbing. Bakit tungkol yan dyan? Matagal na tumulong si Madriaga kay Sara sa kampanya. Matagal. Nakita naman natin yung mga ebidensya niyan. Nagsakripisyo talaga ng todo si Madriaga sa kampanya ni Sara. Tapos nung nanalo si Sara 2022, nagkaproblema si Madriaga kay Roque kasi nga tinulungan ni Madriaga yung mga magsasaka. Nagalit si Roque kay Madriaga, kinasuhan siya ng kidnap for ransom. Humingi siya ng tulong, sabi ni Madriaga, humingi siya ng tulong kay Sara. Kasi kung tutulungan siya ni Sara, kausapin si Roque na i-atras yung kaso sa kanya, madali lang yun. Kumbaga tao siya ni Sara, si Roque, tao rin naman ng mga Duterte. Kung nakialam si Sara sa kaso nila, mawawala na yung mawawala na yung problema niya. Kumbaga, si Sara sana yung susi. Kung kinausap lang si Harry Roque na parang sasabihin lang naman ni Sara kay Roque, Attorney Roque, wag mo na yan kasi malaki rin naman na itulong sa akin yan ni Ram o ni Sir Ram, di ba? Yun sana yung ine-expect ni Madriaga, natutulungan siya ni Sara. Hindi Sabi ni Ramil Madriaga, parang wala man lang daw siyang naitulong kay Sara, hindi man lang daw pinahalagahan. Humingi daw siya ng tulong kay Sara na arigluhin siya kay Roque, hindi. At si Roque naman, lalo nang naging mayabang. Lalo nang naging mayabang kasi hindi naman nakialam si Sara sa problema niya eh. Doon sumama ang loob ni Madriaga kay Sara. Kaya yung mga linabas niyang yung mga linabas niya sa sinumpaang salaysay niya, ibinunyag na lahat ni Madriaga yung nalalaman niya tungkol kay Sara, kay Duterte, dahil yan sa sama ng loob niya. Yun ang motibo niya eh. Naghinanakit siya kay Sara kasi grabe yung sakripisyo niya nung panahon ng eleksyon. Pero nang humingi siya ng tulong, simple lang naman yung tulong niyang hinihingi, kausapin lang si Roque, hindi siya pinagbigyan. Kumbaga pinagpalit siya kay Roque, tama si si Roque naman, siya, lalong yumabang kasi hindi nakialam si Sara eh. Diyan nagtanim ng galit si Madriaga kay Sara. Wala palang si Sara. Hindi pala maaasahan sa ganung sitwasyon na may problema siya. Anyway, pareho naman sana sila tao ng mga Duterte. Siya, saka si Roque, kung nakialaman niya si Sara, hindi siya makukulong. Yan yung dito, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, sigurado mayroon na namang sagot dito si Roque. Magagalit na naman yan kay Matibag. Kasi iimbestigahan talaga ito ni Matibag eh. Kahit ang kampo ni Sara, sigurado tayo, maglalabas na naman yan ng statement laban kay Matibag. Matindi nga ang mga ginagawang kwento nitong kampo ni Sara eh. Napanood ko yung interview kay Torny Panelo, yung anak ni Sal Panelo. Paulo yata ang pangalan ng anak ni Panelo eh. Yun ang humahawak ng kaso ni Sara dito kay Madriaga, yung perjury case.
sabi ni, imagine niyo, sabi ni Panelo, trust daw ni Madriaga si Sara. Sabi daw ni Attorney Ray Kilala, si Attorney Ray Kilala, yan yung sinasabi ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga, ang nakakakilala kay Madriaga ay si Attorney Ray Kilala. Sabi ni Attorney Ray Kilala, siya daw ang nakakakilala kay Madriaga. At siya daw ang founder ng ISIP, hindi daw si Madriaga. Sabi yan ni Attorney Ray Kilala. At kaya daw tumulong ito si Madriaga sa kampanya ni Sara. Trust daw ni Madriaga si Sara. Sabi nung Attorney Ray Kilala. Anyway, kung ano-ano nang ginagawang kwento, kaya mga kabunyog, mga kabayan, yan yung development tungkol sa ngayong araw. Breaking news yan. Yung pagsampa ng kaso, reklamo ng mga magsasaka, 70 na magsasaka galing Bataan kay Harry Roque. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.